ng revalidation ng DENR para sa veterans. At ang sabi dito, finally, the following maps resulting from the field reconnaissance doon sa survey nila and site assessment using the GPS, yung ginamit nilang instrumento, survey instrument, here unto attach for RTD red information. Ito po, gusto ko lang pong ipakita kasi ito pong mga mapa na mga ito, hindi po ito ginawa ng COMELAC. Ito po ay nanggaling mismo sa opisina nila Sir Chavez sa kanyang boss na si Bautista. Ito po yung mga geographical maps nila sa veterans. At ito po nagpapatunay na ang sabi nila, pasado ang application ng survey plan ng veterans para doon sa free patent. Okay, okay na po ba para mabigyan natin ng pagkakataon si Sir Chavez na masagot? Yun lang po ang Okay po. may paparating na bagong mensahe. Okay. Kasi medyo mahabang novela. Sasagutin ko lang natin yung nakala dyan, no? Yung unang-una, yung paghahanap ng records, ano? Nagpunta sila, kailan ba yung una? Wala silang kopya. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pag-research, kung dalawang ahensya kasi nag-approve ng plano. Isang nung una, Europlans ng DENR, at saka yung LRA, sa Orton. Okay, PSU 3206. Itiniro kayo, base ko sa inyong dokumento na nakalagay ay Montalban. Kaya itinuro kayo sa LMB. Kasi yung PSU kasi 3206, approve yan ng LMB, Land Management Bureau. Ngayon, pagdating nyo roon, kaya kayo nagpunta ng LMB dahil ang location kasi is Montalban. Hindi ko sana Montalban yung narinig ko kanina. So, considering na siya ay Montalban, Based on sa LC Map 639. dinala kayo sa LMB. Ang sabi ng LMB, wala kaming plano niyan. Hindi available ang plano namin yan. Pero hindi sinabing, very clear ha, basahin nyo maigi yung certification. Hindi sinasabing walang visa yung plano yan. Hindi lang available sa LMB yung plano yan. Ano ba hindi yung mga certification ha? Okay, dahil sa yan ay Montalban, itinuro kayo ng LMB pala sa Calabarzon. Kasi Montalban eh, nakakasapot dyan is Region 4A which is nandun sa Laguna. So, nagpunta naman kayo doon dahil ng, hindi kami tinuturo ng LMB. Pagdating doon, wala rin silang maibibigay. Kasi yung plano niya, and then from Calabarzon, itinuro kayo sa Maria. Medyo mali-mali kasi ang informasyon eh, yung turo sa inyo. So sir, excuse me. Sa tingin ko, medyo may mali yung mga turo. Kasi hindi ka dapat papuntahin sa Maria dahil ang approve na plano, walang file na approve na plano ang Maria. Ang nasa sa Maria, yung LC lang. Ang ating hinahanap is approved plan, PSU 32606, walang file ang Maria niya. Ang nasa sa, tandaan nyo ha, walang approved na plano sa Namria. Yung mga subdivision plan, wala. Ang nandoon lang ay LC map. LC map. LC map po, LC map. Yung mga may contour lines. Yan lang ang nandoon. Nasaan yung mapa natin? Pero hinahanap natin is the approved plan PSU 32606. Ngayon, nagkaroon po pa kayo ng pagkakataon naman inquire sa NCR regarding that PSU 32606. Ito po sir, di ba ang sabi ng ito na lang ang tanong ko sa'yo. Sabi mo pala kanina, mali, puro mali. Kayo po yung nakakalam sa madaling salita kasi sabi mo mali sila eh, di po ba? So sa ngayon, gusto kong marinig sa inyo, ano ba ang tama? Kasi sinabi mo mali sila, so it means you know better than they are. Alam mo na, Okay. alam mo na. Okay, sagutin mo yung tama. May mali. Pakisulat. May mali sa pagtuturo. Hindi, recorded naman yan eh. Pakisulat lang kung saan May tayo. mali doon sa nagtuturo. Okay, nagmi-minutes naman po tayo. Relax lang tayo, Kaya relax. medyo humahaba. Kasi, yun nga, tinuro sa LMB. Kasi PSU, all survey. So LMB, sabi ng LMB, dahil sa ano yung Montalban, ang perception ng LMB nandoon sa Region 4 na nakakasakop sa Montalban, yung nandoon sa Laguna. So punta kayo rin, pagdating doon, wala rin naibigay yung taga Laguna. And in fact, ang naging rekomendasyon, magpunta sa Namria, yun ang isang mali. Hindi mo dapat papuntahin sa Namria kasi wala kang makukuha ng copy ng PSU 32606 doon. Nakapay lang yan sa DENR. Yung 32606, kasi ang kalakihan ng 32606 ay ang nakakasakop NCR. Nasa sa NCR.
yung plano. Meron kami niyan reconstructed na plano ng PSU 32606 and 24733 na may technical. Nasa NCR, ha? Ngayon, Yung tanong ko, sir, kasi sabi mo nga, puro mali yung ginawa namin. Okay, hindi, bakit? kasi may nag-guide sa inyo. No. May nag-guide. Hindi, so, Ang nagtuturo sa amin, di ba si Mr. Bautista, yung boss mo? Ikaw nga ang may sabi na, sabi ng LMB, magpunta kayo doon sa so kaya nagpunta, na hindi na dapat. Well, Ay, hindi, kasi nung panahon na yun, sakop dito lahat eh. Pero tama yun. I-accept nyo lahat. Mayatas SP. I-accept nyo lahat ng inyong effort. Oh. Nakita ninyo kung ano yung tuhanan. Tama lang yan. Pero kasi, ikaw naman, every lahat, ano yun, ikas ko siya. Okay. Kung ako ang nakausap, right then and there, muna sasabihin ko sa inyo kung nasa ang plano. Ito ang tanong. Ibig sabihin, sir, alam mo, pero yung boss mo si John Bautista, hindi niya alam? Hindi ko alam. Oh. At laging kinakausap ka. Sandali. doon. Ibig ko lang ipailam sa inyo na since 1979, nasa sa Bureau of Lands na ako, na ngayon ay DNR. Si Sir Jan, pumasok sa amin na maging division chief. Ha? Alam niyo natin yun, ha? Well, I can say, pwede kong buhatin ang sarili kong bangko na pagdating sa usapin sa lupa, kung may 5 na tao dyan sa NCR, isa ako doon. Sa nakakaalam na, ipagmamalaki ko yun sa inyo. Okay. Kasi from my experience since 1979, yung lahat ng all works doon, pagdating sa lands, naanak ko lahat. Okay, sir. Congratulations. Malalim pala ang kalaman ko. Kasama ka lagi sa research, di po ba? Bakit? Hindi ako Hindi. kasama. Okay, hindi ka kasama. Pero under ka kay Mr. Bautista. Andun ako ni Bautista, pero mayroon ka sinasabi diyang team na nagtatrabaho ng mga research. Na hindi naman sila lumalapit sa akin para Okay. pang-uyabol ito. So ngayon, sinasabi mo, dahil mas matagal ka sa trabaho mo no, kaysa kay Mr. Bautista, you know more than he. Ngayon, hindi niya alam pala na yung mga record na hinahanap ay puro mali. At bakit? Kung hindi naman mali, hindi ko Oh. sinasabi Hindi. Kasi lumalayo lang. hindi sa lumalayo. Parang may mga ibang opisina pinupunta na hindi naman dapat. Hindi. Ah, Kasi sa tingin ko, sir, ganito, kayo na nasa gobyerno, bakit hindi nyo direktahin ito ang tamang pupuntahan? Kung nasa amin na Lead Management Bureau, ito yung kopya ng PSU 32606. Ma'am. Bakit hindi kayo, excuse me, meron tayong office protocol. Pag ang dokumento ay hindi dumadaan sa akin, wala akong magagawa doon. Kasi sabi ko nga, under lang ako nila Sir Jack. So ngayon- Kung hindi nila idinaan sa akin, wala akong magiging argument. so ngayon, sir, maproproduce mo yung original plan ng PSU 32606. Ang aking masasabi sa Oh, sagutin mo, yes or no lang. Kasi sinabi mo, ikaw ang nakakaalam. Gumawa kayo ng sulat, address the Regional Executive Director, requesting for a copy of the PSU. Hanggang ngayon, hindi ka pa naka-receive kay Director Andin? Hindi sa akin babagsak yung ganyang request kasi papunta yan doon sa chief ng surveys. Kasi po, May kanya-kanya tayo, may chief ng surveys, doon ang hawak ng puro plano. May chief ng land management division na ang hawak namin ay puro pagpapatitle. so, May office ano tayo. okay, may office procedure, may mga protocols Yes. na sinasabi mo. Hindi pwedeng dumaan lahat sa akin. Okay, ito po sir, hindi pwedeng dadahan lahat sa iyo. Sa tingin mo po ba, sa tagal-tagal na ng transaksyon na alam mo na yan, 3 years na, bakit bilang isang servant ng gobyerno, public servant, pag sinabing public servant kayo, kasi ang sahod ninyo nanggagaling sa masa, nanggagaling sa mga tao. Dapat wala kayong pipiliin kung sino yung dapat nyong tulungan kung ano ang tama para sa bawat isa. So, sa 3 years na yan na laging sinasabi, bakit hindi kayo nagturo sa mga tao kung ano yung tama? Hindi Kasi ako sinasabi alam sa ko inyo. na meron kayong sinusulong, Kasi CLP. nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako pwedeng makialam ng dokumento na hindi dumadaan sa akin. Pag dumaan sa akin, hindi ako Tahimik lang po tayo, Pero please. kung hindi dumaan, siguro, kayo naman malalaman nyo. Kung hindi dinaan sa iyo yung papeles, wala akong magagawa sa Okay. inyo. Although alam ko, hindi sila nag-ayaasa. Dapat, medyo titingnan nila yung may mga institutional memory sa office. Okay. So siguro ang the best. Kasi Kasi naman sa pinawawalang visa ko, yung mga sinasabi ng mga tao namin. Kaya lang, para bang in order to shorten the problem, meron kang dapat na tanungin.
Kuya po, ano ba ang dapat gawin dito? Ito yung problema. Medyo, sabi ko nga, medyo nauna kami. Nauna. Internal Kasi process. may ganda-ganda kasi tayong ano ng trabaho. Okay, kasi, excuse me lang. Sa amin Kasi po, styling. meron lang akong isang iniwanang mensahe at kahilingan na marami ang nakikinig. Total nang gagaling naman po yung sinabi mo sa inyong bibig mismo na ikaw ang higit nakakaalam sa tama, sa totoo. Mas marami ako alam. Okay. Tawagan namin si Ma'am Andin. Siya magre-request through Ma'am Andin na i-produce ng inyong division ang plan, original plan ng PSU 32606. So, base division na mag-produce sa duty yung And, aming okay, kasi kayo po, sa inyo po nang galing ito. So siguro yung mensahe, paparating namin kay Ma'am Andin. may sulat, basta may sulat kayo requesting for a copy of Yes. that plan. Yes. Alam ni Director Andin, ipapasa yan sa RTD ng Lansky Padriguela. Then from Director Padriguela, ipapasa yan kay Engineer Almira na siya in charge pagdating doon sa survey records. Survey records, ha? Nasa amin kasi patent records ang hawak namin. Okay. So, yung letter nyo, dadaan niya sa proseso eh. And Okay. kung natin niya kay Engineer, wag niyo akong paghanapan kung bakit wala akong maibibigay. Hindi ako ang tamang tao na magbigay ng plano yun. It is the chief ng Surveys Division. Okay, nakuha po namin, sir. Lamang, nanggagaling sa iyo yung tamang impormasyon. Kasi mali yung mga impormasyon na binibigay ni Jack Ibigay Bautista. ko lang yung tamang impormasyon kung saan dapat puntahan. Kasi, imagine mo yung 3 years, lolokohin nyo ang mga tao na pabalik-balik at hindi nyo sasabihin yung totoo. Na ito ang dapat yung kainin. Huwag nyo kainin yan kasi nakakakabag yan. Dapat gano'n. Excuse me, wala akong alam tungkol kasi yung sinasabing lokohan dahil na hindi ako nag-iibyado ng gobyerno para maloko. Hindi ko naman po sinabi na manloloko kayo. Yung pamamaraan, 34 years na naawanan kasi. yung pamamaraan po kasi na pagbibigay nyo ng serbisyo sa mga tao ay hindi satisfied ang mga tao. Mahirap na nga kami. Pinahihirapan nyo pa kami. Para paikot-ikot, dokumento, dito kayo sasali, ito ang totoo, magbayad kayo dito. Pero yung genuinity ng dokumento, wala. At ang sinasabi mo kanina, hindi ko sinabi na mapa ng, ano yung sinabi mo sa akin, ng Rizal. Nagbigay lang, base namin yung LC Map 639. Rizal po yun. Galing sa Namaria. At kung sinasabi nyo, hindi pala honored yung mga ping ng Namaria. Yun po ba ibig nyo sabihin? Kasi nakalagay na doon, unclassified ang binabagsakan ng aming area. Liwanagin ko lang ang lahat ng iba-ibang klase ng mapa, may iba-ibang ibig sabihin niyan. Yung LC map, ang sinasabi doon, kung siya ba i-declare na as alienable and Yes, disposable. LC Map 639 po So, yun. ang nakalagay nga na sinasabi mo is unclassified pa. Yes. Okay, nandito na ako. Actually, nagkaroon na na-settle na yung issue yan. No other than Secretary Lawson pa. And isang sinasabi ko, yung ating nakakataon tayo doon sa PSU eh. Sa PSU, 32606 na hinahanap nyo, na hindi kayo dapat i-refer sa Namaria kasi walang may bibigay ang Namaria. Hindi po hinahanap namin, hindi po kami naghanap ng PSU sa Namaria. Correction din po. Hinanap lang namin saan ba talaga babagsak ang kiniklaim namin na Quezon City. At nagbigay ang Namaria ng mapping na unclassified nga doon sa mapa. Simple pa lang story na. Ang nagturo sa inyo sa Namaria, ang nagturo sa inyo sa Namaria ay yung Region 4, kaya na Region 4 Calabarzon na magpunta kayo sa Namaria. Kano kayo nagpunta sa Region 4, ang nahanap po natin ay yung PSU 32606 base sa rekomendasyon ng LNP. So nakatutok tayo doon sa PSU 32606. Ngayon, okay, at end of the day, sabi ko nga sa atin, idigdipan natin at yung records para makita natin, so ba talaga? Hindi po So yung nakuha Calabarzon. yung LC map, okay lang yun. So maipaplag ngayon dyan, sa LC map na yan, yung lugar nyo. And from that, makikita na talaga doon sinasabi ng LC map is unclassified Yes. public forest. Pero yan, ay paliwanag ko na kanina umaga yung issue ng unclassified forest. May paliwanag ko na kanina, yung paano nagkatitle yung Mayatas, kailan nagkaroon ng LC niya. Pero sir, hindi ko lang kasi dala yung dokumento. Meron na rin po ibinigay si RTD Manila tungkol po sa desisyon na sinasabi niyang mga estate. At iyan po kung nanaisin ninyo, kung gusto niyo pong magtanong o
o hindi nyo po ino-honor yung desisyon ni Bautista at saka ni Red Andin, makakarating din po sa kanya na yung palang original plan ng PSU 326 ay makukuha sa records ng Survey Division through information na ibinigay ninyo. Kasi, And hindi ko sinabi mo 100% yun, ha? yung actually yung mga isinamit sa inyong report ni Sir Jan, that is a progress report pa lang. Yes. Hindi pa yan yung talagang rekomendasyon ng office kung ano ba talaga yung estado ng lupa. Ay, ginagawa ka. Hindi pa yan. Ang inyong matatanggap yung manggagaling mismo kay Red Andin. Kay Red Andin, ha? Hindi pa yan. That is just a progress report doon sa kanilang ginawang trabaho. Yes, at least sir, kahit na progress report man siya o ano man siya, malinaw sa amin na ang dami niyong pagkakamali sa office niyo. Kasi yung sinasabi niyo nga sir, na sinasabi niyo na yung PS, yung 32606, matagal na po namin nire-request yun eh. Pero ganun ang sinasabi ng ahensya niyo. So, saan po ba ang tamang ahensya na sinasabi mo na para makakuha kami ng mapa? Kasi, sa sinasabi mo yung kay Mr. John Bautista, aba, malaking bagay po yun sa amin. Kasi sino ba kami na mga tao para pansinin ng isang government agency para sabihin yung progress report na yan other than Mr. John Bautista? Di ba? Binigyan niya kami ng halaga as taxpayer. Progress Di report ba? yan. So yan ang inyong parang guide. Pero hindi pa yan yung conclusion. Yes sir, at Doon sa least, lugar. ino-honor po namin na malaki yun. At biro mo, may alam pala kayo, nililigaw, ikot kami ng ikot. Ayan lang pala ang kasabutan sa inyo. Mrs. Sinabi ko na sa inyo, kayo ba'y lumapit sa akin? Yan pong papel na yun, ay dumaan sa akin. Hindi dumaan sa akin. Wala kayo mga Okay, tahimik lang po tayo, ha? Ito po ay paglilinaw, okay? Sabi, ang unang katanungan natin, ang barangay Bagong Silangan ba ay pwedeng mag-apply ng pre-patent law? So masakit man sa dibdib, nanggaling sa bibig ng taga-DNR kay Sir Chavez na hindi pwedeng mag-apply. Pero maya-maya, sabi nga natin, questionable, no? May malaking pagkakamali. May malaking pagkakamali patungkol sa pagpo-process ng papers. Dahil malinaw po, narinig ko naman, na malaki na yung ating babanggain. Andyan ay mga subdivision, andyan ang Philippines, andyan ang lahat. So bakit ito lang naman po ang kahilingan ng mga tao dito sa amin, bagamat may nakapag-apply na ng mga CMP? Bakit hindi natin ituwid at linawin habang may panahon pa? Hindi po kami manggugulo sa mga subdivision. Wala po akong pinapanigan. Doon lang tayo sa totoo. Bilang kapitan po, andito ang kaba, andito yung takot, dahil panibago na naman. Alam niyo yung paulit-ulit na naman na proseso, no? Wala tayong kinakampihan, mapa CMP man to, o mapa pre-patent law. Kasi pag pumasok tayo sa pre-patent law, may gastos at gastos pa rin. Ang babagsak, meron pa rin po, ha? Paglilinaw, meron pa rin po. Ako po ang pumapagitna sa inyong lahat. Mapa CMP, ito yung usaping CMP. Ito yung proseso ng CMP. Ang tao magbabayad. Ito yung proseso ng pre-patent law. Ako yung kapitan eh. Maiipit at maiipit ako sa sitwasyon. Kailangan lang ibaba ko yung tama para sa tao. Pag pinrasis natin ang pre-patent law, start na naman tayo ng bayarin. Bagamat maliit, ang usapin dito, paglilinaw. Ano ba talaga yung totoo? Dahil ayoko manloko ng tao. Yun lang po yun. Kung pre-patent law at tama ito, dun tayo. Ayusin natin, linawin, ituwid, habang kaya pang habulin. Kung CMP, ano pang dahilan para hindi tayo magpa-CMP kung ito talaga ang legal? So sabi ni Sir, hindi siya yung tamang ahensya na dapat nating harapin para patungkol, no, hindi yung survey division yung tamang ahensya na magsasabi kung ito ay tama. Ganito lang ang ating kasagutan. Yung team na nagsusurvey o humaharap sa Cobilagsep o kanino pa mang samahan dito, pagharap-harapin natin sila para isang desisyon. Natutuwa tayo, nandyan si Sir Chavez nagsasabi nga, mas malawak ang kaalaman. Hindi niya sinasabing mali ang sinasabi nung nakakataas sa kanya. Malinaw din ang sinabi niya,
si Sir Bautista ay mas bago kaysa kay Sir. Ibig sabihin, mas malawak, mas mahaba yung kaalaman. So kung nandito po, kung sana naharap po kayo sa opisina ni Sir Bautista, bakit hindi natin pababain? Baka mapagbigyan tayo, plus yung team, kung sino pa man. Siguro hindi na tayo kailangan tumawag pa ng SNURB, ng kung sino-sino, yung mga ahensya ng DNR para mas malinaw po sa atin. Yun po siguro yun. Kasi ahaba lang po yung ating mga katanungan, hindi pa rin po maglilinaw kasi hindi rin po lahat ay masasagot ni Sir Chavez. Magsiset po ulit tayo ng araw, ng date, na nandito si Sir Chavez, andito yung team na nag-survey, na nagsabing wala ang Lot 65, kasi hindi naman natin pwedeng basta tanggapin na wala ang Lot 65. Diba? Kasi meron din pong ahensya na ng gobyerno sa Quezon City Hall na nagsasabing merong Lot 65. Diba? So, yung nagsabi po ng certification o nag-release ng certification na nagsasabing walang Lot 65, dapat nandito rin. Paglilinaw to paglilinaw, walang kinakampihan. Kaya andito po kayo, nandito sila, nandito rin po sila, nandito ako, narinig ko ang lahat, pero hindi pa rin po masusol. Kailangan lahat ng contact ninyo sa DNR dapat ay nandito. Okay, kung may mga katanungan pa po, okay lang po. Kap, excuse me Sige po. gusto ko lang tanungin sa'yo kung si Mr. Paul Chavez ba ay otorisado ng DNR para magsalita at magsabi sa aming lahat dito na hindi na applicable ang residential free patent sa bagong silangan. Okay, pakisagot, sir. Actually, mayroong yung sulat kay Secretary. Yung Secretary pa yung sulat nyo. Then, sinagot kayo nung aming USEC analisate na sinasabi ay i-represent daw ang department ng NCR. Okay. Ngayon, yung NCR, which is headed by Director Andin, meron silang mga meeting. Nagkataon may mga meeting sila ngayon. Even Director Padriguela, nung ako ngayon umalis, actually meron kaming meeting kanina 10 o'clock. Kaya nakasabi ni Director Padriguela, ikaw na muna magpunta. Kasi nung makita ko yung notice na yan, kanina umaga, dala ng tao ni Red Andy, sabi ko, sino ka-attend dyan? Ang sinasabi nga, si Sir Jan. Nung kausapin ko si Sir Jan, meron pala siyang meeting sa department. Naman, si RTP may meeting sa office, si Ma'am sa labas. So ako ang pinatakbo ni RTP Padriguela. In fact, dala ko yung sulat na nagsasabing i-represent ang DNR. Pero wala pong problema ito. Kung if you want na i-verify, pwede po kayong tumawag sa 394-201. RTP Padriguela. 394-201. Okay. So may letter po siya, Ma'am Celine, na siya daw yung official na pinadala ng NCR. Hindi ko po kino-question yun kasi nga meron siyang letter from the office ng head sa kanya, no? Ang tinatanong ko lang, kung kasi hindi ka naman pwedeng magsalita verbally sa mga tao na nakaharap dito kung hindi mo alam ang ginagawa mo, di ba? Pero sa level niyo po, authorized mo ba kayo magsabi sa amin lahat na hindi na-applicable dito sa amin ng residential free patent? Kasi po yun, batas dito yun, batas yun na dapat yun at hindi po, kami lang po sa amin lang kakayahan, nag-research kami para lang po dyan sa aming gusto. Kasi nga po, dala na kami, yun lang po yung akin. Okay, ma'am. Tayo nga may sabi na hindi batas na ipina-implement yung RA 1023 batas yun na sinusundan ninyo at ipina-implement ng aming opisina. Yes, kasi kayo po ang Ngayon, sabi ko nga po, sa tagal ko na at ako ang hepe ng patents, needs and leases section sa NCR. Ibig sabihin, kung sakali na materialize yung inyong sinasabing application dito under RA 1023, sa akin dadaan yun. Ako yung pipirma yan. Kaya meron po ako personality na magsalita sa inyong lahat dito na yung aking sinasabi, kaya kong tayo ang kahit sa akin. sa sinabi mo na yun, na hindi na applicable ang residential. Hindi applicable. Yung sitwasyon natin na may mga titulo, hindi talaga applicable. Okay. Alam niyo po, nung nagkaroon kami ng meeting kay si Undersecretary Adobo, hindi siya nagbitaw ng ganyan. Oo, hindi bitaw. Oo, talaga. Matagal na rin po
po siya, sabi niya sa kay Mayor Belmonte pa siya eh. Tapos ikaw po, ora mismo on the spot, sinabi niyo sa amin lahat na hindi na applicable sa amin ang residential. Okay, ikat ko lang Ganun konti. kabilis po ang inyong conclusion? Wala dyan. Oo. Wala po tayong Sige po. Ito po, tanong na lang, Marks. Oo. Kung questionable po ang mga titulo na nagsipasok sa Barangay Bagong Silangan, hindi na po ba pwedeng i-apply ng pre-patent law? Pag sinabi po natin kasi questionable, pero kayo beses kung bakit sinasabi nyo questionable. Ang tangi po paraan dyan is sa korte. Kapag po ang lupa ay titulado na, hindi na pwedeng manghimasok itong aming ahensya. Kung ano man gusto nyo, walang visa, sa korte na po yan, hindi po sa amin. Okay po. Tanong na lang, walang masama sa tanong para alam po ha. Yes, yes, yes. Kung yung pinag-uutos ng ahensya ng DNR na ipakancel ang mga titulo at na ipakancel po to, pwede na po bang i-apply ng pre-patent law? Sandali lang po, the word is cancel. Apo, Pag sinabing cancellation. cancel, may panibagong titulong lumabas. Di po, sagot na lang po kung halimbawa po. Kung sisiguraduhin ko kayo, mabibigyan kayo ng pre-patent title kung mapapawalang visa, hindi cancel. Pawalang visa yung mga titulo, sige. Sige po. Ganito po. Pero kayo ang mag-file na sa court. Apo, ganito po. Kami naman, basta meron na kaming hawak na order na wala ng visa yung titulong yan, so reverted to public. Gusto tayo papasok tayo. So malinaw po. Ngayon, kaya ako'y malakas ang loob. Sinasabi ko sa inyo, sa ngayon, hindi tayo pwede mag-pre-patent. Ay, buhay pa yung mga titulo yan. Okay. Mawalang visa rin. Ayan, maraming salamat po, Sir Chavez. Kung mapapakancel natin ang mga titulo na pumasok dito sa Barangay Bagong Silangan, maia-apply natin yung pre-patent law. Ang Barangay Bagong Silangan po, pagtutulong-tulungan po yan. Una, sinabi niyo po, nagkamali ng proseso. Nagkamali, malinaw eh. Nagkamali, di ba? So, ibig sabihin, may tamang proseso. Yes. Baka sa panahon po natin may tama ito. Ha? Susubukan lang po natin to, sir. Pasok tayo sa baka pwede, pakinggan din natin ang tao. Kung wala po talaga tayong magagawa, saka tayo pupunta doon sa plan B natin. Okay? Sige po. Sir, sabi mo kasi kanina, ipapakansela ang mga titulo. Tanong ko muna sa iyo. Iba, yung aking inuulit. Okay, hindi. Cancellation, iba yung nullification. At yung sila mo, ay ini-issue pa yung bago. Kaya kailangan sila mo. Ang null and void, yun yung wala. Pinawalang visa, yun tayo. Okay. Nullification ng tayo. May tanong lang ako sa iyo, sir. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa sinabi ng ahensya nyo na unclassified public forest pa rin ang Quezon City. Ang may sa, ang nakalagay kasi niya sa dokumento, ang doon nyo nakuha yung record niya sa Nambia, which is ang Nambia is, ano rin ang DNR yan, under ng DNR. At as agency sa amin. Pero kasi yung sinabi nyo ng Nambia, that is based on their records na siya ay unclassified. Pero ako, as a Burlandia, I still, nakaano pa rin ako doon sa istorya ng lupa na siya may titulo. Okay. Sinabi nyo na may titulo. So, yung basehan nyo ay doon dahil sa pinanggalingan nyo ng mga 333 na bagamat alam na ng lahat na wala ng kwenta ang mga yun. Bakit hanggang ngayon ay pinupursigi mo na yun ay pupwede? At isa ko pang tanong sa'yo, bakit sabi mo kanina na ipapakansela ang mga titulo? Kasi sa pag-alam namin, pag isang lugar ay unclassified. Kami kasi hindi ko pwedeng sabihin na hindi totoo ang sinasabi ng Namaria kasi kung ang ginagawa ng Namaria ay kabalustagan, dapat tinanggal na ng ahensya ng gobyerno yan. Kung walang kwenta ang mga documentations nila. Oh. Ngayon, dahil sila ang pinanggalingan ng source din namin, ng mga ebidensya namin, paano hindi kami sa kanila maniniwala? At sabi mo, ipapakansela. Hindi po ba kayo na ahensya ng gobyerno na DNR ang may mas karapatan magpapakansela sa isang titulo kung ang area ay unclassified sapagkat gobyerno kayong DNR representative ng gobyerno para magpapakansela doon sa property ng gobyerno na inaangkin ng pribadong tao. Di po ba ganon? Uulitin yung sinabi ko, ha? Ano ba naman natin yung sinasabi? Ang sinasabi ko, hindi kanselasyon ng titulo. Sabi ko nga, hindi kanselasyon ng nullified. Walang visa mo,
And that's the time, once napawalang visa mo yung titulo, marirevert ka sa public land, and that's the time, papasok yung DNR. Pero hanggat nandiyan yung mga titulo yan, hindi kami pwedeng maghimasok. Okay, sinasabi mo kami DNR, at kami may karapatan, yun nga sinasabi ko. Kapag ang lupa ay natituluhan at nakapangalan sa Republic, sagot namin yun. Pero kayo nakapangalan sa pribadong tao, wala kami jurisdiction. In the records na nga, sir, na wala nga pribadong tao dahil unclassified yung area. Paano may pribadong may-ari? May lumalabas niya. May mga titulo nga tayong lumalabas eh. Although, at sinasabi Pero ang sabi, unregistered na lahat sila. Di po ba pag hindi nakarehistro? Sabi, yun ang sabi. So, ibig sabihin, walang kwenta yung mga certification na binibigay din ng gobyerno? Na hindi nakarehistro yung mga title. Sige. Ito kasi meron tayong mga dokumento na mga proceedings na ng kaso bagamat nasa ano pa lang ito sa court of appeal, pero pwede naman sa atin rin gamitin ng budget lang para magkaroon ka ng idea. Mayroong isang kaso na dito sa area 3 na kung saan nag-decision ng court of appeal na pinatunayan mismo ng court of appeal na ang lupa ng Sitio Veterans ay unclassified forest land. Oh. Ngayon, ang nakalagay sa second paragraph, it is cannot be owned by any private person. All air, ang sabi pa doon sa third paragraph, ito sinasabi na it is outside the commerce ban. Ang ibig sabihin, kung ayaw mo rin bagitin, na parang sabi mo, parang doubt ka pa rin, pero yung desisyon ng korte, pwede natin paniwalaan yan, kasi korte na yun, ang ibig sabihin, bago siya nag-desisyon, may proper research siya doon para may ilathalan niya yung gano'n sa publiko ang desisyon. Salamat. Asan yung papel na yon? Oo, nasan yung hawak Kung nila mayroon yun? pang ganong desisyon, yung Court of Appeals na pinawawalang saysay, yung, sabihin natin yung OCT, or even the derivatives, ano ang ginawa ng aksyon ng ahensya ng gobyerno, ng Department of Justice? Considering na merong sinasabing desisyon gano'n na pinawalang saysay ng Court of Appeals, yung titulo ng OCT 333, meron na ba tayo lumabas na nagsasabing i-declare na siya as public land. Hanggat wala po yan, hanggat wala po kami nabubuhang dokumento na ang Korte mismo nagsasabi na siya ay declared as public land, hindi kami pwedeng maghimasok dito sa lugar ng may mga may titulo. That is one thing. Okay. Nasa yung hawak niya? Wala kayong copy dyan? Sige po. Pero alam nyo, sa totoo lang, gusto ko kayong sagutin at sagutin, pero hihina ko. Sige po. Pagbigyan muna natin si Sir, pag-guide naman para papunta sa CR. Apo, pagdating na. Ayan.